everyone, welcome back to my YouTube channel again. So guys, if you're watching this, please don't forget po to like and subscribe to my YouTube channel. And please don't forget po to hit the bell notification para updated po kayo sa aking future videos. So ngayon guys, yung pag-uusapan naman po natin is tungkol po sa national ID. So, bibigay lang po ako ng paalala na dapat ninyong i-double check po yung national ID ninyo kasi madami pong error ang national ID natin. Hindi ko alam kung bakit, baka po siguro sa system nila during our application. So, natanggap ko po itong national ID ko. Itong national ID ko po last year. And then, hindi ko naman po siya nagamit kasi nag-move na kasi ako dito sa United States. So, naipadala po ito ng aking pamangkin just this year. Tapos, na-check ko nga po, madami po kasing complain, mga client ko. Sinasabi po nila, ma'am, may national ID ako, kaso nga lang po yung place of birth ay magkaiba po sa aking birth certificate or the date of birth is magkaiba po. So, medyo may discrepancy. And alam nyo naman po na si DFA ay very strict, especially po pag hindi po magkatugma si valid ID at saka si birth certificate. Dapat talaga po ay magkatugma po si valid ID at saka si birth certificate. And nako, ang hirap po makakuha ngayon ng primary valid ID. Especially po Social Security or tinatawag nating UMED, driver's license number 1. Number 1 kasi dapat yung driver's license natin ang pinakamadali na makuha. Kaso nga lang po yung driver's license natin ngayon, ang ini-issue po nila ay hindi na card, kundi paper na lang. Ang pinakamasakit po sa lahat ay hindi po tinatanggap ni DFA yung driver's license na paper unless po kung meron kayong, kumbaga renewal yung driver's license ninyo. Tapos meron kayo nung card, tapos yung paper, kailangan yung dalahin yung expired card at saka yung paper. For them to secure din po, kasi madami pong scammer at this time around, kaya po nagiging mahigpit po si DFA when it comes po sa, anong tawag nito, mga electronic, mga paper valid IDs. So, iwan ko ba kung bakit. Nako, napakahirap po. Alam ko po kung ano po yung feelings ng aking mga client na nagko-complain. Now, let me share this to you. Naiintindihan ko na ngayon kung bakit yung mga client ko ay nagko-complain. Hindi lang po isa, dalawa, tatlo yung nag-complain, kundi madami po sila na ang problema po nila ay place of birth. Hindi po magkatugma yung place of birth nila sa kanilang PSA birth certificate. Now, nung nakita ko po yung national ID ko, so I have my national ID already, nung nakita ko po yung national ID ko, oo nga po, yung place of birth ko ay magkaiba sa aking PSA birth certificate. Sabi ko, bakit instead kasi na I was born in a province, instead kasi na San Vicente, ginawa po nila na Laak, Compostela Valley. So, magkaiba kasi si Laak at saka si San Vicente. So, yung nangyari din po sa mga client ko ay nagkaganyan. Now, let me tell you, siguro po, kasi sinabi naman, di ba po, during our application sa PSA or PhilSci, di ba po, pinapa-review po nila yung information kung tama po ba. Binigay pa po natin yung PSA birth certificate natin if I am right. Tapos, sa system naman during our application ay tama. Tapos, during pag-print na nila, nitong card na to, ay mali na. So, talagang, anong tawag nito? Pinapahirapan po masyado. Hindi ko alam talaga. Talagang nagkahirapan po talaga ngayon ng primary valid ID. So guys, may ano po sa inyo, paalala, make sure po na bago kayo pumunta ng DFA, bago kayo magpa-appointment, double check po your primary valid ID. Kung ano po ba, anong tawag nito, magkatugma po ba si primary valid ID at saka si PSA birth certificate. Especially kung gagamitin ninyo yung national ID ninyo or yung electronic national ID ninyo. Yung electronic national ID ay yung print out lang po, hindi pa po siya card. Kasi because of sa dami po ng population natin, hindi pa po nila na-release lahat yung national ID natin. Kaya ginawan po nila ng paraan
na makabigay po ng temporary ID, which is yun na po yung electronic Philippine National ID, which is makukuha po natin sa PSA office, and kailangan nyo po magpa-appointment para makuha po ninyo. For you to know po kung anong tawag nito, available ba siya, kailangan nyo pong i-check online if available na para hindi po kayo mag-aksaya po ng oras. And please po, please lang po talaga double check ninyo yung valid ID, especially national ID. So that's it, guys. It's just so sorry po sa lahat ng mga kababayan na ganun po yung nangyari, na nagkaroon po ng problema sa national ID nila. And I don't know how to correct it po. Siguro kailangan ninyong pumunta sa PSA office and mag-ask po kung paano ipa-correct yung wrong na information. And guys, if you're first time watcher, please don't forget po to like and subscribe. And if you have some questions, please leave your comment down below and I will try to answer as much as I can. Goodbye!